umaga po muli sa ating lahat. At kumusta yung tulog nyo? Okay ba yung tulog? Walang brownout ngayon, ano? So, bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Lord, maraming salamat Ama sa umaga nito, O God. Patuloy kami sinamahan, O God. Lord, kayo manguna sa pagsa sa amin, O God. Salamat, O God, sa pumunta magpahirap ng pagsasama sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong umaga, Panginoon, na patuloy yung pinagalaw sa amin naman. Patuloy yung kami iniingatan, O God. Lord, pinadala ko, Panginoon, sa amin pasimula, Panginoon. Simula sa Sunday School hanggang sa pagtapos, Panginoon, kayo siyang manguna, Panginoon, kayo siyang makita, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, especially sa akin, Panginoon. Hindi nakalakasan, katalinuhan, kalungan, nagmuna sa iyo, kalunit po, Panginoon, ang mga tagapagilit, Panginoon. Lord, kayo manguna sa pagsa sa amin, tagay lamang po, Panginoon, sa inyong cross, Panginoon, kayo siyang maluwalhati sa pagsa sa amin. So, ito ang aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, good morning po sa ating lahat. Talagang napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Talagang hindi niya inalaw na tayo ay kumbaga apektuhan ng burnout. So talagang sabi na siguro na dapat ay yung tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Okay, so ngayong umaga po, pag-aaralan po natin ang pinamagatang How to Live a Life of Godly Habits. Diba? So, paano po ba tayo mamuhay na merong nakikita sa atin yung kabanalan ng Panginoon? Diba? Ano ba yung mga habit natin? Yung mga habit ba natin ay sangayon ba yan? O kaya naka-angkla ba yan? Naka-anchor ba yan sa panuntunan ng Biblia? Yeah. So, meron pa ako ditong tatlong puntos. So, how to live a life of godly habits. The first one, yung bar na tinatawag, be discerning. Then yung A stand for act with intentionality. Yung R ay remain unwavering. Yan. Okay, so let us proceed. Sa una po tayo. So number one, be discerning. Diba? So maging mapanuri po tayo. Diba? Dapat na-discern natin yung na Lord, kapag ginawa kong bagay na ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na ako ay magkakasala, di ba? Lord, pag ginawa kong bagay nito, Panginoon, alam ko ako ay magtatagumpay. Diba? So, dapat po meron tayo yung discerning spirit. Di ba? Yung mapanuri po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sabi sa unang Thessalonica 5:21 hanggang 22, suriin ninyo ang lahat ng mga bagay. Hawakan ninyo ang mabuti. Iwasan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. Ipo? So, panghawakan po natin yung kabutihan. Ipo, panghawakan po natin yung magandang balita ng Panginoon. Diba? So, dapat po alam natin na kapag pumunta ako sa lugar na ito, alam ko na maaaring mapahamak ako. Diba? Maging mapanuri po tayo. Kasi baka mamaya, kapag hindi ka naghingi sa Panginoon ng discerning spirit, baka mamaya ay, kumbaga, kung hindi ka mapanuri, ang labas niyan ay masisisi mo pa ang Panginoon, di ba? Pupunta ka sa isang lugar na alam mo naman na medyo liblib na lugar. Tapos ang gagawin nyo doon ay magsasayahan, di ba? Mag-iinuman. So talagang kung may discerning spirit ka, alam mo na may mangyayari na hindi maganda. Di ba? Alam mo may mangyayari na hindi maayos kasi alam naman natin na yung result ng anak sa buhay natin, di ba? Kapag nalasing ang isang pisikal na katawan ng tao, ay may mga tao na hindi alam kung ano yung ginagawa, di ba? May mga tao na lumalabas kung ano yung sa loob nila. Okay, sana kung yung lumabas yung kabutihan. Paano kung yung lumabas ay yung pagnanasa sa laman? Di ba? Sasama-sama ka, tapos ngayon, after ng ganong pangyayari, may nangyayari hindi maganda. Di ba? So dapat po na-discern natin. Diba? Sapat po meron tayong discerning spirit. Panghawakan po natin yung mga bagay na mabuti. Diba? Kapag sumama ako sa ganitong uri ng grupo, ay alam ko, mapapahamak ako. Diba po? So we are in the, kumbaga tayo ay nasa tamang edad. Diba? Meron tayong tamang kaisipan para ma-recognize natin what is good and what is bad. Diba po? So, iwasan ninyo ang lahat, sa 22, iwasan ninyo ang lahat ng
ng kasamaan. Di ba po? So, napakarami po ng form of evil spirit dito sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon. Talagang talamak na yung gawa ng kaaway, di ba? Hindi lang sa ating lugar, bagpo sa ibang lugar, di ba? Ginagamit pa nila yung mga malalaking platform, di ba? So kung mapapansin nyo, itong mga nangyari nakaraan, yung Olympic 2024, di ba? Mapapansin nyo yung opening ng Paris, di ba? Parang hindi maayos. Di ba po? Yung parang kinuha nila yung concept ng Last Supper, pero sabi nila yun daw ay mythology, kumbaga yun daw ay kumbaga hindi yun about sa Last Supper. Pero kung titignan naman natin, di ba sa atin, alam naman natin na yun yung Panginoon nais iparating. Di ba? So panghawakan po natin yung mabuti. Okay? Sabi nga, sa panahon ngayon, sabi nga ay, di ba lagi sinasabi ni Pastor sa Biblia na ang mga masasama ay lalong magpapakasama at ang mabubuti ay lalong magpapakabuti. Di ba? Ang mga banal ay lalong magpapakabanal. Di ba? So panghawakan natin yun. Sabi po sa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ang buwad ng propeta sa mundong ito. Yan po yung babala sa atin. Di ba? So narealize ko na dapat pala mapanuri tayo. Alamin natin yung tama at mali. Di ba? Ang masama at mabuti. Kasi kapag nabiktima ka ng isang masama at maling katuruan, di ba, magre-resulta yung maling mindset mo. Okay po? Siyempre, pag nag-resulta ng maling mindset, kabiguan. So, kapag kabiguan, sisisihin mo ang Panginoon. Di ba po? So, dapat maging mapanuri po tayo. Di ba? Ito, sabi dito, huwag tayong maniwala, di ba, na may nasasabi sa kanilang espiritu. Sa halip, subukin po natin sila. Huwag po tayong maniwala na sinasabi, ako ang Ama, di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Kung may nagsabi ng taong ganyan, subukin mo sila, huwag kang maniwala na, ay, ito pala, ito ang Ama, di ba? May mga taong mga nagsasabi. So, marami. Sabi dyan, sapagkat marami ng buwan ng propeta sa mundo ito. Yan ba? So, marami nagsasabi, ako ang huling pipirma. Di ba? May mga nakakarinig kayong ganon? Di ba? Ako ang huling pipirma sa inyo bago kayo makarating sa Ama. So marami akong narinig na ganyan, lalo na sa social media. Okay po? So, para malaman na talagang sila ay tunay na lingkod ng Diyos, alamin po natin. Okay po? Lagi nga sinasabi ng isang pastor na, o na isang tao, sabi doon na, kapag aanib ka sa isang relihiyon o sa isang organisasyon, para malaman mo na talagang tama yung tinatahak. Diba? Tingnan mo yung pamilya. Kung yung pamilya ng isang tao ay hindi maayos, diba? So, doon pa lang makikita mo na, medyo may mali dito. Diba po? So, tingnan mo po yung pamilya ng taong iyon. Kasi diyan nagsisimula ang lahat, di ba? Nang nilikha ng Panginoon ang mundo, ang langit at lupa. Tapos pagkatapos yun ay lumikha siya ng pamilya. Diba? Hindi siya lumikha ng puro lalaki. Hindi siya lumikha ng puro babae. Diba? So paglikha niya kay Adan, so nung nalungkot si Adan, so binigay niya si Eva. Diba? So pamilya agad yung pinut up ng Panginoon. Diba? So ganun din. Si Jesus Christ, nung pwede naman siyang, kumbaga bigla na lang sa isang iglat, ilagay siya ng Diyos Ama dyan sa lupa na ito ang anak ko. Hindi eh. Diba? Pinadaan niya pa rin sa isang form of family. Diba? Siya ay ibinuntis ni Birhing Maria. Okay, diba? Ipinanganak. Diba? Merong family. So, sa pamilya po nagsisimula. Okay po? So, subukin po natin sila. Kasi kapag maling mindset, diba? Maaaring yung isang tao ay maniwala na, ay, ang kinabukasan ko, makikita ko sa tarot card. Diba? Ang kinabukasan ko, makikita ko sa pulang kristal. Ay, ang kinabukasan ko, makikita sa buhit ng aking palad. Yan po yung mga maling kaisipan. Diba? So, suriin po natin. Okay? So, mahirap na kapag ang isang tao ay, kumbaga, hindi siya mapanuri. Kapag hindi niya alam kung ano yung tama at mali, mapupunta siya sa mga paniwalang ganito. Diba? So, kahit noon pa man ako, talagang hindi na masyadong
bilid sa mga ganyan. Imagine mo, sa isang napakaliit na papel, yan ang magsasabi ng future mo, di ba? Sa isang maliit na bola, yan ang magsasabi ng future mo. Hindi. Di ba? So, sa guhit ng palad mo, paano yung mga walang palad? Di walang kinabukasan. Di ba po? So, yun po yung logic nun. So, kapag maling mindset po, at maling kaisipan, di ba? So, pag hindi tayo mapanuri, magre-resulta tayo dyan sa mga maling kaisipan. Okay? So, maniniwala ka na, ako magtatagumpay kapag tumaya ako sa loto. Sabi nga doon, mas may chance pa na tamaan ng kidlat ang isang tao kasi tumama sa loto. Diba? So, ganun po. Okay? So, sa halip na umasa tayo sa mga ganyan, okay? So, umasa po tayo sa Panginoon. Mag-seek po tayo ng discerning spirit. Diba? Yan. Sabi sa Efeso 4:14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at paglinidlang. Diba? So, ang pinaka-the best po talaga ay magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Kasi maraming mga tao na ang galing mag-twist ng concept. Diba? Maraming mga tao po, lalo na ngayon, kumukuha lang sila ng isang verse, tapos yun yung kanilang ipapaliwanag. Diba? Na hindi nila alam kung ano talaga yung pinaka-concept. Diba? So maraming ganun ngayon. Sabi naman sa Mateo 5:18, tandaan ninyo, maglalako ang langit at lupa. Ngunit ang ni isang tuldok o kundit man ng kautusan ay di mawawala ng isa hanggang hindi matutupad ang lahat. Kaya panghawakan po natin yung salita ng Diyos. Huwag po tayo maniwala sa kung ano-ano sinasabi ng tao na ang kinabukasan mo ay magiging mayaman ka dahil ang guhit ng palad mo ay letter L, M. Di ba po? So ang panghawakan po natin ay ang salita ng Diyos. Dahil maglalaho po ang lahat ng yan. Pero ni isang tudlit o tuldok sa kautusan ng Diyos, anong Panginoon, ay hindi mawawala ng isa hanggang hindi natutupad ang lahat. Di ba? So, nagtataka ako, imagine mo bakit ang dami pa rin, kumbaga may mga hindi pa rin naniniwala. Kung isipin natin yung may propesiya na si Jesus ay ipapanganak, sa Old Testament pa lang nakasulat na eh. Diba na si Jesus ay ipapanganak, at ipapanganak siya ng isang birhen. Okay. Diba? Ipagkakaluno siya sa 30 silver or bilat. Doon pa lang sa quantity na sinabi sa Old Testament, nangyari sa New Testament eh. Di ba? Eksakto, 30 pilat yung ipinagkaluno sa kanya ni Judas. Di ba? Pwede namang, yung propesiya na yun, pwede namang magkamali. Di ba? Pwede namang ang ibigay ni Judas doon ay, ang ibigay sa kanya ay 20 lang, 10. Pero hindi, sakto eh. Di ba? Propesiya pa lang, pero nangyari na. Diba? So bakit may ano pa tayo? Bakit may puwang pa na hindi natin paniniwalaan ng Bible? Mas naniniwala pa tayo sa mga siyensya. Diba? So, yun po. Diba? So, napakaraming propesiya. Pero yun lang, ito mahigit 300 plus na propesiya ang sinabi sa Old Testament na nangyari sa New Testament. Eksaktong-eksakto. Walang labis, walang kulang. Kung saan yung lugar, kung ano ang dami, kung ano yung pangyayari. So doon pala malalaman natin na accurate ang Bible. Totoong-totoo ang Biblia. Sabi ni Peter Stoner, ito isang manunulat, sabi niya na ang probability na matupad yung propesiya sa Old Testament, na matupad sa New Testament ay yung 8 propesiya pa lang out of 30. Sabi niya parang 1:100 quadrillion. Ganun yung probability. Diba? Diba alam naman natin pag sinabing probability, ito yung posibilidad na mangyari. Yung propesiya. Pero nangyari ang lahat. Diba? Siya sabi niya, ganun na yung posible. Ang isang propesiya, ay 8 propesiya na yun, 1:100 quadrillion. Ganun kadami na pagkakataon. Pero nangyari na eksaktong lugar, na eksaktong panahon.
So, ganun po ka-accurate ang Biblia. Kaya paniwalaan po natin, di ba? Para makuha natin yung discerning spirit, para maging mapanuri po tayo, magbasa po tayo lagi ng Biblia. At hindi tayo mapunta sa maling paniniwala at katuruan. Number 2 po, how to live a life of godly habits. Sabi po dyan, after be discerning, pagkatapos po na tayo ay maging mapanuri, dapat po act with intentionality. Okay po? So, kumilos po tayo ng may layunin. Hindi po tayo basta-basta natin lumalakad dyan na walang patutunguhan. Delikado na yun kapag ikaw sigilang lakad na wala kang patutunguhan. Di ba? Yung mga nakikita ako dyan, sigilang lakad, walang patutunguhan. Pag naabot niya na yung kanto, balik na naman siya. So, parang wala na sa sarili, di ba? So, act with intentionality. Di ba? Sabi sa unang Corinthians 1 Corinthians 9:26, kaya nga, ako ay tumatakbo, hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako ay makikipaglaban, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Diba? So, kailangan po natin magplano pala. Kailangan po meron tayong goal sa buhay. Di ba po? So, gaya ng isang boksingero. Di ba? Hindi ka magiging isang magaling na boksingero kung suntok ka lang ng suntok. Eh, kahit anong dami ng suntok mo. Di ba? Alam naman natin sa boxing na kung papansinin natin, bakit yung medyo bangas na yung mukha, may nakapansin ako yan minsan sa laban ni Pacquiao. Yung kanyang kalaban ay si Pacquiao medyo pasak na yung mukha. Yung kanyang kalaban medyo wala pa, pero panalo pa rin yung walang yung tawag ito, yung basag yung mukha. Di ba? May mga kita akong ganyang laban sa boxing. Hindi lang kita kayo marami. Di ba na yung kalaban niya ay talagang may mga sugat na, paak na. Yung kalaban naman, yung isa naman ay wala pang sugat. Malinis yung mukha, parang maga pa lang. Di ba? Violet pa lang. Pero yung nananalo yung maraming sugat. Bakit? Kasi ngayon yung suntok niya talagang tumatama. May puntos. Di ba? Unlike dun sa rubo-rubo lang. Di ba? So, intentionality po tayo. Di ba? Dapat po meron tayong pinatutunguhan. Di ba? So, para manalo tayo sa laban. So, ganun din po tayo bilang anak ng Diyos. So, wag nating gawin gaba kung magagawin natin gaba yung salita ng Panginoon. Diba? So, wag tayo para lang sumusuntok sa hangin. Di ba? Mas mangalay yun Imagine mo kapag sumuntok ka, tapos walang tinamaan, mangangalay ka dun, bigla kang mangangalay dun, di ba? So, mayroon po dapat tayong plano. Di ba? Sabi niya, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Dapat po lumakad po tayo ng may katiyakan sa buhay. Di ba po? So, sana, kumbaga, ganun tayo, di ba? So, sabi ko nga, salamat Lord dahil patuloy mong binibigyan ng discerning spirit and act intentionality kami. Diba? So, huwag mong hintayin na mag-announce pa si Pastor na, bibigyan kayo ng maraming pera. Diba? Kumbaga, kumilos po tayo. Act intentionality po tayo. Huwag mong hintayin na, ay, saka na ako magsisimba kapag nagpakita na sa akin ng Holy Spirit. Diba? So, may intentional ba doon? Wala. Diba? Ay, saka na ako pupunta sa church kapag may isang anghel na humarap sa akin sa harapan ko. Di ba po? So, huwag na po natin hintayin na gano'n. Di po? So, gano'n. Dapat intentionality po tayo. Di ba? Katulad ng sinasabi ni Pastor dito na lalakaran niya yung extension ng pagpapa-extend ng ating bulwagan, ng ating church. Di ba? Hindi niya na hinintay na merong mag-tiles ng daan-daang libo, di ba? O merong mag-tiles ng malaking halaga. Hindi Doon pala nakita na agad natin na meron siyang discerning, na-discern niya na, kumbaga na-discern niya, nasuri niya na papalakahin ng Panginoon ang templo ito. So, na-discern niya agad yun. Then act with intentionality siya. Di ba po? So, talagang sabi niya, susubukan ko ito, haakbangan ko ito. Di ba? So, huwag na natin hintayin na
gumawa pa ng himala ang Panginoon. Diba? Kasi gagawa ang himala ng Panginoon kapag ikaw ay humakbang. Makikita mo doon. Diba? Diba, imagine mo yung sa isang ladder, kapag aakyat ka na naakyat, diba? So hindi ka na tumitingin sa taas kung ano yung hawakan mo, diba? Yung mga bumbero, kapag umakyat yan, talagang hindi yan nakaganon. Talagang dire-diretso lang yan na akyat. Okay po? So, intentionality po tayo. Welcome po. Yan. So, and lastly, how to live a life of godly habit. Paano po sa atin makikita yung godly habit sa ating buhay? Yung R po ay remain unwavering. So kapag naging mapanuri ka na, may discerning spirit ka na, and then act intentionality ka na, remain unwavering. Huwag ka pong susuko kahit anong mangyari hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Diba? Sabi sa unang Korinto, 1 Corinthians 9:27, sinusupit ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ko masumpungan, hindi ako masumpungan, hindi karapat-dapat. Diba? So, huwag po tayo susuko, remain unwavering. Hanggat hindi natutupad yung ating mga panalangin. Diba? Tuloy dito sa sinabi ni Pablo na, kumbaga, kung ano yung sinasabi niya, pinapatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Diba? Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, ipakita mo. Diba? Mahirap kasi kung sa salita lang. Okay? So sabi dyan sa unang 1 Corinthians 15:58, sabi, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Okay po? So, maging steady po tayo, sabi dyan. Sabi ni Pablo, di ba? Mga kapatid, be steadfast, immovable. Maging steady po tayo. Huwag po tayong susuko. Di ba? So, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin kapag hindi tayo susuko. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po mawawala ng saysay yung iyong pinaghirapan sa Panginoon. Di ba? So, always, merong fruit, di ba? Merong result yung iyong pinaghihirapan. Di ba? So, ganun po. Remain unwavering po tayo. Okay? So, huwag po tayong susuko kung ano man yung mga problema. Talagang dumadaan yan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Lalo na tayo na bilang isang Kristiyano, talagang matindi yung pagsubok sa atin. Diba kung hindi ka, ang kaaway kasi, kung hindi ka matitinag sa sarili mo lang, sa personal mo, pwede niyang gawin, kumbaga pwede niyang gawin ano yung family, diba? Yung iyong asawa. Diba? Yan pwede niyang gamitin para ikaw ay sumuko. Okay? So, be steadfast, immovable. Diba? And sabi dyan, abounding in the work of the Lord. Lagi po tayo, iangat natin yung antas ng ating gawa. Huwag po tayo mag-remain ng Lord. Sabi dyan, abounding. Sabi, iangat po natin. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, hindi po masasayang ang pagpapagawa o paggagawa mo o pagpapagal mo sa gawain ng Diyos. Diba? Hindi po masasayang yung araw-araw na pagpupunta mo dito sa church, diba? Gabi-gabing panalangin na ikaw ay mananalangin. Hindi po yan masasayang. Diba? Yan po ay mayroong result. Kumbaga, meron pong resulta yan. Hindi po masasayang, tandaan niyo mga kapatid. Huwag po tayo agad sumuko na, ay, ano ba to? Buong service naman ako. Umaattend naman ako ng Miyerkules. Umaattend naman ako ng Sabado. Sabado practice. Umaattend naman ako ng Linggo. Bakit meron pa rin akong problema? Be steadfast, immovable and abounding in the work of the Lord. Diba? So meron pong result, meron pong labor yan. Okay? Yung labor ay hindi mapapariwara. Okay? So remain unwavering. And yun, so remain unwavering po sa ating lahat. Okay po? So again, ito po yung paraan, okay, para makita po sa atin yung godly habit.
So letter B, yung bar po. Unang-una, be discerning, maging mapanuri po tayo. Next, act with intentionality. Meron po tayong goal sa buhay. Ipo? And R, remain unwavering. So, hanggat hindi natin nakukuha yung goal natin sa buhay, remain unwavering po tayo. Huwag po tayong susuko. Okay? Don't give up. Okay? So, ganun po, di ba? Kagaya ni Jacob. Naalala niyo si Jacob? Nung kinalaban niya ang anghel ng Diyos, ay Panginoon, di ba? Doon sa lugar na yon. So, magbubukang liwayway na. Sabi ng nakatunggali niya, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Pero sabi ni Jacob, sabi ni Jacob, hindi. Hanggat hindi mo ako babasbasan, hanggat hindi mo ibibigay sa akin ang basbas, hindi kita bibitawan. Sabay pinalo siya dito sa tadya, sa may hita banda. Diba? So yun na yung kaugalian ng mga Israelita na kaya yung pilay o yung balik sa may hita banda ng tupa ay hindi nila kinakain. Kasi doon pinalo si Jacob. So ganun. Di ba po? Hanggat hindi nakukuha yung basbas, hindi niya binitawan. Kaya ganun din po tayo. Hanggat hindi po natin nakukuha kung ano yung ating mga pinapanalangin, sige lang. Panalangin lang ng panalangin, pray lang. Mas lalo pa natin ipag-ibayo yung pagpapagal. Dahil ang sabi sa pinakalas, di ba? Yung sabi diyan sa pinakalas na knowing that your labor is not in vain in the Lord. Di ba? Alam natin na hindi mapapawalang bisa, kumbaga, hindi mapapaliwala yung ating pagpapagal. Merong result. And tandaan nyo, di ba sabi sa Jeremiah 29:11, ano yung result doon? Ano yung plano ng Panginoon sa atin? Yung pinaka-last and a good future. Di ba? So for I know the plan I have for you, di ba? Plan to prosper us. Di ba? So maging masagana at magkaroon ng magandang kinabukasan. So yun po. Yan. So para hindi po, para makita po sa atin yung godly habit, yun po yung tandaan natin, yung tatlo na yan. Diba? So maraming salamat. Sana may natutulong kayo mag-inata. Tayo po yung mukat manalangin. Lord, maraming salamat, Ama, na patuloy niyo kami sinamahan, O God. Lord, salamat, O God, dahil sa pasimula pa lamang, Panginoon. Itinuro mo na sa amin, Panginoon, na we are going to be discerned, Panginoon, na meron kaming discerning spirit, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong salita, O God. Na lagi kami mapanuri, Panginoon, na malaman namin kung ano, Lord, yung tama, kung ano yung mali, O God, kung ano yung masama, kung ano yung mabuti, O God, kung anong ikakalugod sa inyo, O God, kung anong hindi, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, dahil kung meron kaming discerning spirit, O God, meron kaming discerning heart, Panginoon, kami pa yun na ilalakad intentionally, Panginoon. Meron po kaming goal, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, yung susuntok lang sa hangin, O God. Maraming salamat naman dahil sa patuloy namin paglakad sa inyo, O God, intentionally, O God. Patuloy yung tinuturo sa amin that we are not going to give up, Panginoon. Still, Panginoon, remain unwavering ang aming mga puso sa inyo, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming sasambahin, O God, sa umagang ito, O God. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo inyong mga salita, O God. Magsilbi kalakasan sa aming pangatawan ito, Panginoon. And Lord, dinadala niyo pinabigyan yung kalakasan, katalinuhan, at karunungan ng bawat sa amin, O God. Salamat, Lord. Kung kami sa amin, dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Amen.